Grabe ang init. So hello po mga manay, welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw dahil hindi nga tayo makalabas, sobrang init sa labas, naisipan ko na lang na gumawa or mag-bake ng pang-merienda. Para sa ating mga bagong viewers, sa ating mga kababayan dyan, inom po ng inom na malamig na tubig ha, para kahit paano mabawasan po yung init sa ating katawan. Then eto na nga, so nag-bake ako ng custard cake. Grabe, ayoko magyabang pero marami nang nakatry nito. Ito po yung isa sa mga una kong binlog or ginawa, shinare sa aking YouTube channel 5 years ago. Kaya naman ni-remake ko ulit dahil gusto kong i-remind sa inyo kung gaano kadali at kasarap tong ating recipe na to. Para sa ating mga mommy o ate kuya na nag-iisip ng mga pang-negosyo recipe na madaling sundan step by step, dito I'm sure na hindi ka mahihirapan. Kaya wag na natin patagalin. Nabawasan ko na to kasi yung isa, titikman ko yan mamaya. Umpisahan na natin. So unahin natin yung paggawa ng ating cake batter. Bali meron tayo ditong 1 and 1/2 cups ng cake flour. Pwede kayong gumamit ng ordinaryong harina gaya ng 3rd class, pwede rin ng all-purpose flour. Basta kailangan din po na kailangan natin na salain ng maigi. 2 beses o 1 beses, pero pag cake flour yung gamit ko, 1 beses ko lang siya sinasala. Then maglalagay tayo dito ng baking powder. Ang gagawin natin is maglalagay tayo ng baking powder. So sa baking powder, nilagay ko po is 1 and 1/2 teaspoon. Then mag-a-add ako ng konting-konting asin. At dito hahaluin po muna natin. So, haluin natin ng maigi para maiwasan yung meron kayong nalalasahang pait. Yun ay sa baking powder na hindi natin natunaw or namuo sa ating cake butter. Once na mahalo, maglalagay lang tayo ng pinaka-whale o butas sa gitna para dyan na tayo maglalagay ng mga iba pang kailangan natin na sangkap. Dito ay maglalagay ako ng 1/2 cup ng white sugar. Then, susundan ko ng paglalagay ng 5 pirasong egg yolks. At maglalagay ako ng 1 teaspoon ng vanilla. Tapos, i-mix lang natin. So, pag na-mix na po natin, maglalagay naman tayo ng oil at yung ating water. Unahin ko yung tubig na 180 ml. Then, yung ating oil. So, canola oil yung gamit ko. 60 ml. Para po kahit ilagay nyo sa freezer or sa chiller, sa chiller yung inyong cake, hindi siya titigas kasi ang gamit natin is canola. Then, mix lang natin. Maigi. So, kung gusto nyo na mas special, pwedeng palitan nyo ng fresh milk or tawag dito, magdagdag kayo ng powder milk dun sa tubig natin. Pwede rin po ang evaporated milk. So, etong timpla kasi natin ng custard cake ay simpleng timpla lang po. So, wala tong something special pero yung lasa nito, masasabi ko na the best. Kasi isa to sa talagang gustong-gusto kong timpla ng custard cake. So, make sure lang natin na wala na pong buo-buo. Kapag wala na tayo nakikita ang buo-buo, so, pwede na natin tong iset aside. Para naman po sa paggawa ng ating mirang o merengue, meron tayong 5 pieces ng egg whites. Ito yung pinaghiwalayan kanina ng egg yolks natin. So, make sure po natin, para sa mga bagong nanonood lang, na huwag natin hayaan na basa yung ating lagayan at mahaluan ng egg yolks yung ating egg whites. Kasi, marami tayong mga bagong pumapasok dito na viewers na bago lang sa ating channel para naman po alam nila. Yung ating mga matatagal ng taga-suporta na nanonood dyan, alam na nila yung diskarte dito. So, wag po natin hayaan na basayan para makuha natin yung soft peak or stiff peak na kailangan natin sa ating merengue. So, dito, kailangan nyo po ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, gaya ko ngayon, wala akong cream of tartar. So, pwede natin dyan ipamalit. Pwede kayo maglagay ng 1 teaspoon ng suka, basta puting suka, or calamansi juice, o kaya lemon juice. Ayan. So, pigaan lang natin yan. Ganyan.
Nakakatanggal din po yan ng lansa. Then, gamit ang ating hand mixer, stand mixer, pwede nyo pong gamitin yon para mas mabilis po natin to mapa-stick o soft pick yung ating merengue. Kapag ganito na, pwede na tayo maglagay ng sugar. Huwag nyo pong lahatin. Lagay nyo muna is kalahati. Bali, ito is 180 grams. Then, bit ulit natin into high speed. Saka natin ilagay yung natitira pa. Bit ulit natin. Kapag ganito na po ay okay na yan. So, yung kailangan natin is yung pinakadulo niya ay, alam mo yan ay, no, nag-wave-wave pa. So, ganito yung kailangan natin, yung soft pick lang po. Ito na yung ating cake batter. So, ang gawin natin, yung kalahati muna yung ilagay natin. Huwag nyo muna ang lahatin. Para po, maayos nyo pong nahalo. At yung paghalo po kailangan pa-fold. Huwag pong madaliin para po hindi po mamatay or mawala yung pagka-alsa ng ating merengue. Yung pagka-foamy niya. So, kailangan banayad lang yung paghalo mula sa ilalim, isagad, para po pantay po talaga. Nahalo natin ng maigi. At kailangan naka-preheat na rin yung oven natin. So, ganyan lang. Tapos, saka natin ilagay pa yung natitira. Nakalahati. Ganon din po yung gagawin. Haluin mula sa ilalim at huwag madaliin. Nakikita niyo naman na yung kanyang kulay ay magiging pantay. Kapag may nakikita pa kayong puti, tapos may pagka-yellowish pa, naghihiwalay, so haluin niyo po. Tapos banayad lang ang paghalo. Huwag pong haluin ng maigi. Kapag okay na, so dito pwede na tayong mag-assemble. Para naman sa ating custard o yung ating leche flan sa ibabaw ng ating cake, so hindi tayo dito gagamit ng pure egg yolks. Para walang sayang, gagamit tayo ng whole egg. Ayan po. So, ito po ang size nito ay medium size. Maglalagay tayo dito ng isang lata ng Alaska. Yung 377 grams, ayan. Masarap po ito. Simutin natin yung mga natitira. Para creamy-creamy po talaga. Then, mag-a-add tayo ng isang lata din po ng pulang Alaska, yung evaporated filled milk. Isang lata rin po. Bali, ito naman is 360 ml. Then, para iwas yung nagka-crack or nahihirapan kayong mabuo, ito ay optional. Pwede kayong maglagay ng 1 1/2 tablespoon ng cornstarch. Para po mas maganda yung pagka-bind or yung pagkabuo ng ating leche flan sa ating cake. Pag nailagay na po lahat, pwede na natin itong i-mix. I-mix nyo ng maigi. At kailangan matunaw din yung cornstarch na nilagay natin. Pwede kayo mag-add dito ng dayap, pantanggal anggo, or pwede rin po ang lemon. So maglalagay ako rito ng konting lemon. Hindi kayo magpitik dyan. Mga half teaspoon lang po. So, nakakatulong din yun para may additional flavor din yung ating custard.
So kapag na-mix na natin na maigi, kailangan natin tong salain ng at least hanggang 3 beses or higit pa basta may nakikita pa kayong buo-buo. So kailangan masala po talaga maigi. Salain na natin. Para talagang walang buo-buo. Gaya niya, no? So kailangan natin matanggal yan. At salain ulit natin. Hanggang 3 beses. So, itong ginagawa natin nakakatulong para maging smooth yung custard ng ating cake. So, kailangan wag niyong kakalimutan na salain. Dito naman, gagamit po ako ng 8x3 na size ng round pan. Maglalagay tayo dito ng sugar para i-caramelize natin sa ating kalan. Maglalagay ako ng tig-2 kutsara sa bawat pan. Then, pwede na natin itong isa lang sa kalan para matunaw. Ang pagtutunaw ng asukal, huwag niyo pong hahaluin. Hayaan niyo po yan sa mahinang apoy hanggang sa yan po ay mag-caramelize. Kapag nakikita niyo nag-start na siyang mag-crystal o nagtutunaw, saka niyo siya pwedeng i-shake para naman lumapad or lumawak yung kanyang pag-caramelize sa ating pan. So pag nagiging ganyan na, pwede na natin yan i-shake-shake. Dahan-dahan. So nasa inyo, depende sa gusto nyong pagka-caramelize yung sugar ninyo. Kung gusto nyong mas dark, mas tagalan nyo pa po sa apoy. Pag puting asukal yung gamit, hindi siya ganun ka-dark. So, pwede kayong gumamit ng white sugar o brown sugar. At depende rin po yan kapag matagal ang luto ng sugar, pumapait yung kanyang lasa. So, yung iba gusto ng ganun. So, nasa inyo, tagalan nyo po yung pagtutunaw ng asukal. Pero wag naman pong sobrang pagkasunog. Kapag ganito na po, para sa akin ay okay na to. So, pwede na natin patayin yung apoy. At iset aside natin to para mag-set yung caramelize niya sa ating pan. So, ito ng ating pan. Pwede na tayo maglagay ng ating custard. Maglagay lamang po ng saktong amount. Mga 1 cup, ganon. Para hindi naman ganon kakapal. So, dito hinati ko lamang po sa 2 yung ating custard. Siguro mga 1 kalahati yung sukat ng bawat pan. Then, pwede na natin ilagay yung ating cake batter. Hatiin nyo rin po sa 2 yung cake batter ninyo. Para pantay na pantay yung inyong cake. Lalo na kung pambenta. So ako kasi hindi ko na siya tinimbang. Pero kung pambenta, mas mainam itimbang ninyo bawat pan para pare-parehas po yung sukat, timbang, bigat para po talagang matansya ninyo or makuha nyo yung tamang costing sa inyong pagbibenta. So bali nilipat ko siya sa isang tray. Para po makapaglagay ako ng tubig kasi magbe-Bain Marie tayo. So, yun ang kagandahan kapag may tubig po, maganda yung pagkakaluto, smooth, malambot talaga po yung ating cake. So, itaktak nyo po ng 3 beses para matanggal yung hangin. Yan, maglagay kayo ng tubig, mainta tubig, or ako, nilalagay ko yung normal na tubig galing sa gripo. Maglagay tayo ng tubig. Ganyan lang karami or depende po yan sa tray na gamit ninyo. So, naglagay ako dyan ng 600 ml na tubig. Then, i-bake po natin to sa init na 150 to 160 Celsius ang init for 45 minutes. Salang na natin. Ngayon, pwede na natin i-check. Tsaka isang advice lang po, wag din pong bubuksan ng inyong niluluto hanggat wala pa tayong 80% ng baking time para hindi siya bumaksak. So, pwede nyo tusukin ng toothpick.
Once na wala nang dumidikit, pwede na natin tanggalin yan dito sa ating oven at palamigin muna natin bago natin yan mold. So, ready na natin yung paglalagyan natin. At ito na yung ating custard cake. So, pwede na natin tong ilagay dito para ibaligtad. So, ganito siya kapag napalamig. Uuwang po yan ng kusa yung palibot. Then, ganito lang gagawin natin. Or, kung gusto niya para mas assure na hindi didikit, pwede niyo pang tawag dito, yung paikot mula doon sa pinaka-leche flan niya or custard niya ay mahagod. So, baligtad na natin. Excited na ba ang lahat? Ayan. Wala sa pantay yung pagkakalagay. Then, dahan-dahan natin itaas. Pero lapit natin yung camera. Ayan, para mas kitang-kita. At angat natin dahan-dahan. Oh, wow! Kita nyo? Ang kapal ng custard natin. Tapos yung kanyang pinaka-caramel sa ibabaw. O yan. Napunta sa gilid. Ganyan lang natin yan. Siyempre, ikat na natin yan. Para naman matikman na rin natin. Nalasahan ko yung nasa may pan eh. Ang sarap, ang creamy. So, 8 slices yung magagawa nyo sa ganito kalaki. Kaya pwedeng-pwede talaga siya na pambenta. Pero parang hindi ko na mahihintay na palamigin to, kaya naman kukuha na tayo ng isa. Wow! Grabe, ang ganda oh. Kita nyo? Halos nabiyak na yung ating cake na sobrang lambot. Excited na akong tikman. Nakaka-excite. Ang lambot oh. Dahan-dahan natin ilagay. Mahabang preparasyon, pero kapag natapos mo naman at na-bake mo ng maayos, grabe, sulit ang paghihintay mo ng matagal. At eto na, tapos na tayong mag-bake. Siyempre, ang kasunod dyan ay titikman na natin. Ako lang pala. Diyan lang kayo, relax lang kayo dahil I'm sure pwedeng-pwede nyo na itong gawin dyan mismo sa inyong bahay. Pwede kayo mag-bake nito sa improvised oven, sa kaldero, pwede rin po sa air fryer. Basta po mahinang-mahina lang yung setting ng init ng kalan at ng inyong air fryer. So, cut na natin. Wow. Ito lang muna yung tikman natin. Ito po talaga gusto ko siya tinitikman or kinakain ng malamig. Kasi yung cake natin hindi po yan titigas dahil yung ginamit natin is canola oil. Grabe, leche flan talaga. Parang hindi ginamitan ng egg white yung lasa niya. Hindi malansa dahil naglagay tayo ng lemon. Manalo to. Oh, pangalawang subo para sa inyo. Nga. Titikman ko na mga manay. Naghahanap ako ng kape. Natutunaw siya sa bibig. So, ayan mga manay, ayoko maglaway kayo dyan habang pinapanood ako na kumakain. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod pa nating recipe at sana po ay masubukan nyo to dahil in-slice ko na, nakaabang na po sila kabilaan para gustong tikman tong ating na-bake kasi nga pang merienda to. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!